Tigil welga na muna ang truck drivers o truckers laban sa daytime truck ban sa Maynila hanggat hindi raw ito nakakaapekto sa kanilang kabuhayan. Pinag-aaralan naman daw mabuti ng lokal na pamahalaan ng Maynila kung makabubuti o makasasama sa buong ekonomiya ng bansa ang umiiral na ordinansa. May report si Trisha Zafra. Basta't hindi apektado ang kanilang kabuhayan, hindi na raw muna aangal ang mga truck driver o truckers sa daytime truck ban sa Maynila. Kaya ngayong ikalawang linggo ng pagpapatupad ng ordinansa, obserbahan na muna nila kung ano ang epekto nito sa kanilang kita. Sa tansya naman ng Integrated North Harbor Truckers Association, may 150 hanggang 200 sa 1,000 truck lang ang nakabibiyahe sa Maynila sa loob ng itinakdang window time na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pangamba tuloy ng asosasyon, maaaring makasama ang ordinansa sa ekonomiya ng bansa. Ang pinag-usapan natin dito, ano ba yung magiging epekto nito sa ekonomiya, sa pangkabuhayan ng mga taong may kinalaman sa paggalaw ng kargamento sa loob ng pier. We're talking of the drivers and helpers. We're talking of the port workers. Yung nangyari nung the last 3 days ng trucking holiday was a simulated effect, no, nung daytime truck ban. Narinig natin yung sinasabi ng mga government agencies kung gaano kalaki yung nawawala, no, sa income ng bansa. Hindi naman daw isinasantabi ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang maaaring idulot ng truck ban sa pangkalahatang economic activities sa bansa. Pinag-aaralan din nila kung dapat panatilihin o tanggalin ang 2 oras na idinagdag nila sa window time. Ang orihinal na window time na alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, in-extend hanggang alas 5 ng hapon para sa loaded trucks at trailer truck na papuntang pier kasunod ng kabi-kabilang apila. Anything can change, but first things first, they have to follow. Ang layunin lang naman daw ng paghihigpit sa mga truck ang masolusyonan ang matagal ng problema sa trapiko. Ganito rin ang hangarin ng mga otoridad sa ginagawang NLEX Harbor Link. Kapag matapos na ang proyektong ito sa susunod na taon, mapapaiksi na ang biyahe ng mga truck. Ang dating 3 oras, magiging 1 oras na takbo na lang mula Subic papuntang North Harbor. At the end of the day, we don't want to stop the economy, but we do have to address congestion. Yung konting sakripisyo na dinadaanan ngayon will lead to a better life tomorrow. So we just have to put in our share. Trisha Zafra, GMA News.